Go, welcome sa Radyo Periodiko. Maray na aga. Tabi, Sir Ferds, as in maray na aga man tabi sa gabos na mga kahimanwa, alagad gabos kadakol na nagsasakripisyo sa padagos na brownout sa satuyang isla. Yes, siguro inutong ko muna yan before ako ma-segue duman sa suspension. Kumusta po ang ganyan ng development Bigo sa tuyang kuryente? Kasi grabe talaga ang sakripisyo. Almost one or half day o one day yan sa tuyang brownout. Inian sa tuya na pigpapara tutukan sa ngunyan dahil napaka-importante kang issue na ini sa rotational brownout and continuous load shedding Apo. sa tuyang isla. Mm-hmm. Aram mo, maalala mo, Sir Ferds, kan ako bagong tukaw bilang gobernador, diretso ko na ini tinutukan dahil bunga ini kan haloy nakapabayaan manungod sa bako lang sa kuryente kundi sa tubig. Yes. Importante pagsabi. Ini, systemic ang problema na ini na kung dai kaning foresight, kung magpapabaya ang presenting gobernador ngunyan, ang masunod na gobernador, iyo man siyempre ang magiging problema. Pareho kang nangyayari sa kuya, napabayaan ini kang mga nakatukaw na gobernador, lalo na so nagserbi ning tulong termino, na dai man pighiling kung ano talaga ang long-term solution digdi sa problemang ini sa kuryente. Mm-hmm. So, masabi na pagtukaw ngayon ni Asansa sa kaini nagralala. Aw pako man ining ngunyan sana. Awat na ini. So dapat kaini kansinda pa ang nakatukaw ganing 19 anyos, dapat nahiling na ninda na dapat kita magtugot na fuel-based ang satuyang source ning kuryente sa isla. Mm-hmm. Ultimately talagang dapat maikonekta kita sa main grid. Buda dapat ma-explore taning husto itong mga renewable sources of energy. Talalo mas barato ito. Ang hydro baga, 7 pesos, 4 pesos lower kaysa sa genset-based na power supply. Mm-hmm. Explore ang windmill halimbawa o kaya ang solar. So iyo ini ang dapat na natutukan. Kung dai ini ginibo ka idto, syempre natural na mapadagos ini talaga kada summer. Kung pa rin maluya ang hydro, ini ang epekto. Mm-hmm. Tapos daiman pigtutukan talaga ang CSP. Ang terms of reference inaabot na ning 2 years na dai pa na ipapabid ang CSP. Mm-hmm. Dapat ang mga leaders, bako lang ang gobernador, pati ang congressman, duman nagtutok. Lalo ang congressman kasi, may power na ipaapod ang mga government agencies na ini, lalo kung budget hearing. Dapat tutukan ninda, tanganing ining CSP, terms of reference, matapos na dai inabot ning mahigit 2 years na dai pagaluwas. Kung napabiding ta ini, nasa CSP, 24 megawatt baga iyan. Mm-hmm. Edi, kung ang peak ta is about 16, sabihon pa na may mga dagdag na mga gamit, 18 megawatt, bastante ang 24 megawatt. Sa susi talaga na mapabiding na ang CSP sa solution na kumbaga, medium-term solution. Opo, kung long-term solution, matawad kita ng mga renewable sources o kaya kita sa main grid. Pareho kang itong submarine cable, nabanggit na yan ni Congressman Hector kang
term niya, we were at the right direction there. Pero kung nakaduwang termino na halimbawa ang bagong congressman, daiman siyempre ito na follow through, talagang wasted opportunity. Kung dahil ito na-pursue. So dapat i-pursue talaga iyan na makonekta kita sa main grid, and then yung bako lang makonekta sa main grid, magkaigwaning alternatibong renewable sources para sufficiente kita permi sa kuryente. And then yung immediate na solution ining EPSA. Imagine bako man ini na na unexpected, talagang aramta na ang EPSA is about to expire halimbawa May 15. And nakumplika pa dahil sa mga labo-labo maninda diyan sa Fiselco board na daisinda nagkasaron. Tama na kung kaidto, kung disqualified na paran. Ilingon mo, we were at a situation 2 weeks back. Aram na palan kang Fiselco board na disqualified ining saro na nagbibid. Nga hilinga, eventually, na-realisar ninda, nagpasar na ning panibago daan na resolution ang board, pabor na duman sa originally, 2 weeks ago, diniklara na nga na-interview na si board chair Santos, na Vivan ang nag-qualify, bagamat mahal. Pero ngunyan, nga nagbago. Diniklara ninda ang Mega World, tapos buminaliktad na naman sinda. Imagine, wasted opportunity, 2 weeks ang nawara. Tapos pa, sa kalagitnaan, galuwas na igwang concern na pinaarapod sinda ng SP. And then, mahiling mo na naman ang hiro kang mga SP. Di ba? Connect na sana mo dyan sa sa nangyari sa board of directors na iyan, and then kasupig paapod sinda ning SP. Ano ang standing SP? Pareho baga sinda halos ning stand duman sa board of directors. So kung hihilingon mo, mai-connect the dots. Sisay ang nagkahuron halimbawa sa silangan na eventually naging dahilan para ining Mega World magsabi na ang silangan matauning 500,000 liters na gasolina na eventually pigdinaiman kang silangan. Ang hapot ko dyan, sisay na PBM na naman ang nagtry magkahuron sa silangan, na naging susi para makadagdag sa confusion kang board of directors na nagkahuna, igwa talaga ng ika-supply ang silangan na 500,000 liters. Of course, dininay ini kang silangan. Pero ang hapot dyan, may involved ba na PBM? Kasi sinda, kung assuming na igwaning involved na PBM dyan, and then sundan mo so pigasabi ni GM Francis na gusto nyo sabihon ko kung sisay talaga ang arog ka iyan. Very important yung statement na yun ng GM. Kasi he seems to know the real people behind this na nagkagulo ang board of directors dyan. So that's why ako, kang nahihiling ko na nadalalawgaw na ang proseso to the detriment of the Katandunganons. Kasi kahilak na talaga kang mga negosyante, kang mga estudyante, kang ordinaryong mamamayan tio sa init, pati na ang nasa ospital. Ako talaga, daiman ako ning supervisory powers over the board of directors.
nadiretso ako sa NEA. Nakihuron ako sa NEA. Nasabi ko,